Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa iyo, Dr. Dennis Bilukura. Ngayong araw ay magpapakitang turo ako tungkol sa mga uri ng pang-abay. Pero bago yan ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Leah Jane D. Dagunan, BSEd Phil 3. Narito ang mga layunin. Pagkatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang uri ng pang-abay. Pangalawa, nakagagamit ng iba't ibang uri ng pang-abay sa pangungusap. Pangatlo ay napapahalagahan ang wastong paggamit ng pang-abay sa pang-araw-araw na komunikasyon. Ano nga ba ang mga uri ng pang-abay? Narito ang mga uri ng pang-abay. Pang-abay na pamaraan. Ito ay sumasagot sa tanong na paano, kagaya lamang ng mabilis, maayos. Ang tanong, paano lumakad si Ana? Naglakad siya ng mabilis. Ito ay ang halimbawa ng pang-abay na pamaraan. Naintindihan lang ba? Magaling. Pangalawa ay ang pang-abay na pamanahon. Ito ay sumasagot sa tanong na kailan. Kailan? Halimbawa, kahapon, ngayon, bukas. Kailan ka ba kakain? Mamaya ako kakain. Kagaya niyan. Kagaya nito, darating siya bukas. Ito ay tumatanong sa kailan. Ano nga ba ang pangatlong uri ng pang-abay? Ito ay ang pang-abay na panlunan. Ito ay sumasagot sa tanong na saan. Kagaya lamang ng saan ka nanggaling? Saan? Ito ay sumasagot sa tanong na saan. Saan siya nag-aaral? Nag-aaral siya sa silid. Halimbawa, dito, doon, sa bahay. Ito ay ang halimbawa ng pang-abay na panlunan. Pang-apat ay ang pang-abay na pang-agam. Ano nga ba ang pang-abay na pang-agam? Ito ay nagpapahayag sa posibilidad. Ito ay kagaya ng haka-haka lamang. Kagaya na lang ng baka umulan mamaya. Hindi natin alam kung kailan umulan. Ito ay haka-haka lamang. Ito ay nagpapahayag ng posibilidad. Ito ay darating man o hindi. Dahil ito ay haka-haka lamang. Halimbawa, marahil, baka umulan mamaya. Saan dito sa pangungusap na ito? Saan dito ang pang-abay na pang-agam? Ang baka. Ito ay nagpapahayag ng posibilidad. Panglima ay ang pang-abay na panang-ayon. Nagpapahayag ng pagsang-ayon. Halimbawa, oo, tunay. Oo, sasama ako. Kagaya sa tanong na, sasama ka ba? Oo, sasama ako. Ito ay nagpapahayag ng pagsang-ayon. Yan ang halimbawa ng pang-abay na panang-ayon. Pang-anim ay ang pang-abay na pananggi. Ito ay nagpapahayag ng pagtanggi. Hindi ako papayag. Sa ganon ay ikaw ay nagpapahayag ng pagtanggi. Pero bago yan, ilan ang mga uri ng pang-abay? Ito ay may 6 na uri ng pang-abay. Una ay ang pang-abay na pamaraan na sumasagot sa tanong na paano. Pangalawa ay ang pang-abay na pamanahon na sumasagot sa tanong na kailan.
Pangatlo ay ang pang-abay na panluna na sumasagot sa tanong na saan. Pang-apat ay ang pang-abay na pang-agam na nagpapahayag ng posibilidad. Pang-lima ay ang pahayag na pagsang-ayon. Ito ay pang-abay na panang-ayon. Panghuli ay ang pang-abay na pananggi, nagpapahayag ng pagtanggi. Naintindihan lang ba? Napakagaling. Ngayon, may tanong ako, paano nyo mapapahalagahan ang wastong paggamit ng pang-abay sa pang-araw-araw na komunikasyon? Sige, magbigay ka muan. Napakagaling. Ang iyong sagot ay tumpak. Yun lamang ang mga uri ng pang-abay na may papabaon ko sa araw na ito. Maraming salamat.